Sa halip na tagumpay, pagluluksa ang umuuwi sa bayan. Ang sabi ng ating text, ang tagumpay ay naging pagluluksa. Triumph turned into mourning. Sabi niya. Now, at ang mga tao ay pumasok sa lungsod na parang mga tauhan dahil ang hari mismo ay umiiyak. Mga kapatid, may mga araw na ganyan tayo. May balitang dumating na parang sibat. May pangyayari na sumugat ng malalim. May pamilyang tahimik sa loob ng bahay, pero maingay ang kirot sa puso. At dito pumapasok ang ating awit, the psalm. Ang sabi, pakinggan mo ako, Panginoon, ikaw ang aking Diyos na mahabagin. Ibig sabihin, hindi kasalanan ang umiyak. Hindi kahinaan ang magsumbong sa Diyos. Sa Ebanghelyo, dalawang kwento ang magkasabay. Una, isang babae, 12 years nang dinudugo. Marami ng doktor, siyempre marami na ring gastos. Pero lalo lamang lumala ang kondisyon ng babae. Kaya lumapit siya kay Jesus ng tahimik at ang sabi niya, kung mahawakan ko man lang ang kanyang damit, gagaling ako. At nang mahawakan nga niya, gumaling siya. Pero hindi doon nagtapos. Pinahinto ni Jesus ang lahat para hanapin siya. Imagine that. Tapos na pero pinahinto ni Jesus ang lahat. Teka muna. Stop. At pinahanap niya itong babae. Bakit kailangan pa yon? Dahil hindi lang katawan ang pinagaling, pati dignidad. Tinawag siyang anak, daughter. Ibinalik ni Jesus ang taong matagal nang nahiya, natakot, at itinuring na marumi. You got the point? Kaya pinatawag niya to bring back the dignity of this person. Dahil may sakit siya for so long, 12 years. At dugo pa yan. Noong panahon na yan, makapag dinudugo ka, talagang makasalanan ka. Kaya talagang isolated siya. Kaya tinatawag niya para ibalik yung dignidad niya. At tinawag niyang daughter, anak ko. Now, ang ikalawa, si Jairo at ang kanyang anak na dalagita. Habang papunta sila, dumating ang balita, patay na raw. Pero sinabi ni Jesus, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, maniwala ka lamang. Do not be afraid, just have faith. At sa dulo, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata. Talita kum, iha, bumangon ka. Iha, bumangon ka. Little girl, I say to you, arise. Mga kapatid, pansinin ninyo, yung babae, hinipo ni Jesus. Paghipo ang ginawa niya. Touch. Sa bata, anong ginawa niya? Pagyakap ng kamay. Hand. Diba? Hinawakan niya ang kamay. So, ibig sabihin, parehong kwento. Si Jesus ay hindi natatakot sa sugat ng tao, physical man o emosyonal. Now, ngayong isinasama natin si Saint Blaise sa liwanag ng mga pagbasa. Anong koneksyon niya? Well, bilang obispo at martir, siya ay larawan ng pastol na una, lumalapit sa sugatan. Pangalawa, nagpapalakas ng loob. At pangatlo, handang mag-alay ng buhay para sa pananampalataya. Now, at sa tradisyon ng simbahan, si Saint Blaise ay kilala sa panalangin ng pagpapagaling, lalo na sa lalamunan. Kaya mamaya po niyan, yung mga nagsisimba dito, mamaya niyan, ipagdarasal natin sila, nasa radyo sila, salita sila ng salita. para napapaos lahat na yan. So,
Ayan, no? Salita sila ng salita. Anyway, kaya mamaya, babasbasan natin ang kanilang mga throat pagkatapos ng misa. Kaya nga, ang pagbabasbas, yung basbas na may kandila. Okay? Anong mensahe nito? Mga kapatid, ang lalamunan ay daanan ng hininga at salita. Tama? Ang lalamunan ay daanan ng salita at hininga. Ibig sabihin, humihingi tayo ng biyaya ng ating salita ay maging kagalingan, hindi sugat. Maging pag-asa, hindi lason. Maging panalangin, hindi paninira. Kaya pinapabless natin yan. Now, tatlong konkretong hamon sa atin ngayon. No? Kapag ikaw ay nasa lungkot, katulad ni David, huwag mong itago sa Diyos. May mga taong malakas sa labas, pero durog sa loob. No? Ngayong araw, pakinggan natin ang Psalm 86. Ikaw ang Diyos na mahabagin, dinggin mo ang aking panalangin. Ibigay mo sa Diyos ang Absalom ng buhay mo at ang kirot na hindi mo maipaliwanag. And then ikalawang konkretong bagay na pwede natin gawin, kapag ikaw ay parang babae sa Ebanghelyo, lumapit kahit nanginginig. Baka ang pagdurugo mo ay hindi sa katawan, kundi sa loob. In the form of anxiety, depression, guilt, burnout, pagod sa pamilya, trabaho, o responsibilidad. Lumapit ka kay Jesus kahit isang simpleng dasal. Lord, kahit mahawakan lang kita sa panalangin na ito, pagalingin mo ako. And then third, kapag ikaw naman ay kasama ni Jairo, maniwala kahit may masamang balita. Have faith kahit na mayroong masamang balita. May mga patay na pangarap. Tama? Relasyon o pag-asa. Pero sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Maniwala ka lamang. Hindi ibig sabihin nito na walang sakit. Kundi, may Diyos na mas malaki sa sakit. You have a big God. That's malaki yan sa sakit. Kaya mga kapatid, sa pista ni St. Blaise, hilingin natin, una, pagalingin ng Panginoon ang mga sugat ng aming puso. Pagalingin mo ang aming salita na maging pagpapala, hindi sumpa. Pagalingin mo ang aming pananampalataya na kapag may balitang masakit, maririnig pa rin namin ang tinig mo, huwag kang matakot. At tulad ng babae at ng dalagita, nawa maranasan natin ang himala na ito. Hindi lang gumaling, kundi tinawag tayong anak. Hinawakan ang ating kamay at pinabangon muli. St. Blaise, Bishop and Martyr, pray for us.